Sa video na to ay pag-uusapin natin ang dalawang issue na naranasan ko sa Honda Beat. Kaya kung gustong mapanood, ay manood ka na lang talaga. So yun na nga po, no? Nung nakaraang araw, siguro nung Sunday ngayon, nung ginagawa ko itong vlog na to, at ang oras ngayon ay 11:35 PM na ng gabi. Ganito talaga si Jesscab na gumagawa ng vlog o kaya nag-e-edit 11 to 12, yun yung pinaka-editing ko ng vlogging. Dahil pagka mga 9 to 10, 9 kumakain ako, 10 banding ko sa bunso ko. Gaya kanina, katatapos lang namin pabasahin ko siya ng libro para matutoy siya ng kumbaga ma-develop yung reading comprehension niya. Pero maiba na tayo ng topic, dumako na tayo sa topic na tatalakayin natin. Yung dalawang issue lang naman ng Honda Beat. Yun nga, una yung headlight. Nung nakaraan kasi, nung tumakbo kami ng Dingalan, Aurora, gaya nga nung napanood nyo, tumama ako dun sa may ganyang kakapal na bakal dun sa ano ba yun tawag dito? Bypass na papuntang Bulacan nga. O sabihin natin nasasakupan ng Bulacan. Nung pagbuka nga kasi namin ng tricycle, hindi namin napansin sa kaliwa yung warning signs na may reflectorize, kaya lang hindi na gumagana yung reflector niya dahil siguro puro putik at alikabok na dahil madalas na pag-ulan. Kaya yun, narampa namin yun at gumewa nga ako, kaya nagpalit na ako ng headlight. Ang ipinalit ko nga yan, yung dilaw, yun yung low, tas yung white, yun yung high. Para kahit wala pa akong night driving light ay makapag-adjust ako ng liwanag sa gabi. Kaya sa mga may Honda Beat na bago, yan, kung may budget rin lang kayo, palitan nyo na ho ng LED yung headlight nyo para medyo kita natin yung kalsada, lalo't pagkagabi. Mainam na rin po yung nag-iingat. Napaka-delikado kasi ng daan sa Pilipinas. Hindi masyadong sabihin natin permanente ang daan. Mas marami, mabubulaga ka na lang minsan sa mga lubak, at yun nga, yung mga road signs na yan, ang kapal pala, halos mahigit litres eh. Kaya gewang kami nung anak ko nung tumatakbo kami sa bypass. Kaya kung may budget ko kayo uli, bumili na ho kayo ng LED light. Malaking tulong ho eh. Ngayon, nung nagagamit-gamit ko na, siguro mga 1 week na, kumpiyansa naman ako na nakikita ko na yung kalsada. Alam niyo naman, medyo malabo na rin kasi yung mata natin dahil 49 years old na. Pa 50 na. Ganun po. Kaya, malaking bagay ho talaga pag maliwanag yung headlight natin. Dumako tayo sa ikalawang issue ng Honda Beat. Yun nga, yung tungkol doon sa gulong. Naplutan nga ako sa mapapanood yung video o napanood yung video na sa pag-edit ko. At dito ko na nga ho dinala yung single na motor na Honda Beat sa paborito kong vulcanizing. Kasi yung nagbo-vulcanize dito ay may malasakit sa kagaya nating mga napaplatan. At ito na nga ho, yung hulihan ko po ang naplat at pinalalagyan ko na nga po ng sealant para hindi na ho masyadong kinakabahan sa pagtakpuli sa mga susunod na araw. Magparot parito man ako ng Novaliches, Bulacan, ay hindi na po ako masyadong kakabahan na maaaring maplat o kung ano man ang mangyari sa motor dahil wala talagang sealant pagkagaling po ng factory o kasa ang mga single na motor na katulad ng Honda Beat. At salamat na lang ho kay Kuya dahil yun nga, tinuturuan niya ako kung paano
i-manage yung gulong. Sabi ko nga palitan na ng bakal yung pito, pero sabi niya pwede pa naman daw. Saka ko na lang daw palitan ng bakal yung pito pagka nagpalit na ako ng gulong. Isabay ko na lang daw kapag palit ng gulong. Nakakatuwa talaga pag ganitong uri ng vulcanizer ang nakakausap natin o kaya nag-a-advise sa atin. Yung iba kasing vulcanizing wala akong malasakit sa mga katulad nating mga motorista na nasisiraan sa pamamagitan ng mga flat o kaya palit gulong. Yung iba, abusado po eh. Dati nung Mio Sporty pa ho kasi ang dala ko, meron akong nadalahan na vulcanizing along Magdalena, Caloocan, na walang malasakit. Basta nung sabi ko flat po eh. Ang ginawa, palitan na natin interior to. Pinalitan na interior, pero pagdating ko ho ng Millionaires lang kanto, flat na ho talaga kagad eh. Kumbaga naipit, sabi nung nagbo-vulcanize naman do sa Millionaires. Kaya iba ho talaga pag nagkakaroon tayo ng maayos na mga vulcanizer o mga nagme-maintenance ng ating gulong. Kaya ito yung mga masarap balikan na taong may malasakit sa ating mga motorista na nasisiraan ng ating gulong sa daan. Kaya shoutout sa vulcanizer na ito sa Towerville na si Kuya. Hindi ko man alam ang pangalan niya, pero may malasakit sa paggagawa ng kanyang trabaho. At pati nga po itong harapan ay pinalagyan ko na rin ng sealant. Bagamat kahit hindi siya flat, pinalagyan ko na lamang din po. 150 nga po pala ang isang sealant, kasama na raw ang pakabit ayon kay Kuya. Kaya ayan, medyo kumpiyansa na akong tumatakbo ngayon sa daan dahil ayon nga rin sa vulcanizer na ito na si Kuya ay pag may sealant, siya na mismo ang magbo-vulcanize ng sarili niya. At may tumusok man na pako, bubunutin lang natin at ma-okay na uli yung gulong natin. Hanginan lang namang natin uli kung kinulang sa hangin. At nung naikabit niya yung sealant at nalagyan ng hangin, pagtakbo ko po ay masyadong matagtag. Ako na lamang po ang nagbawas ng mga hangin na tamang kung saan ako komportable. Ganun na lamang po ang gawin ninyo pag nasobrahan naman ng hangin, mabawas lang po kayo ng tamang pagbabawas. Huwag naman no sobra para maging komportable tayo sa daan. Siko, nung naplatan ako dyan sa may kurbada dyan sa amin, papuntang outpost, platan ako, gewang ako. Nung gumewang ako, napunta ako sa kanan. Buti na lang, yung pagka-plat ko, hindi nangyari nung papunta kami ng Dingalan o kaya pauwi mula Dingalan, kasi nung papunta kami gabi na, wala na talagang vulcanizing ng ganong oras. Nung pauwi kami nung anak ko, madaling araw na, 2:00, wala na rin bukas na vulcanizing yan. Kaya salamat naman sa Panginoon at nung naplatan nga ako, papunta pa lang ako ng Novaliches at paliko ko dyan. Kaya lang sabugo yung pawis ko dahil paahon niyang gawin sa amin, tigula ko yung motor, pero gumagana naman yung makina. Kaya lang, sabog pa rin yung pawis ko kasi may dala akong bag nasa likod ko. Tapos, nung palusong, sinakyan ko na lang yung motor kasi hindi ko kayang pigilan nung pababa. Kaya sumakay na lang ako. Ay ko, bahala na. Kaysa naman mas maaksidente ko. Ang hirap pigilan ng motor pag palusong na nakaganyan. Lalakad. Sinakyan ko na lang para kontrolado yung preno sa harap, preno sa likod. Kaya yun nga, at pagdating ko nga ng vulcanizing, at doon ko nalaman na wala palang sealant ang gulong pagkagaling sa mga kumpanya. Kaya sa mga may bagong motor dyan na Honda Beat, lalo yung mga release ko kasi ng Honda Beat ay mga tubeless type na. Ngayon kung sabihin nating ibang motor din, kung alam nyo tubeless yung nirelease sa inyo ng mapa Mio pa yan, mapa NMAX pa yan, mapa Aerox pa yan, something, o kaya mapa Rusi pa yan. Basta kung may budget lang din ho kayo, dalhin nyo na sa vulcanizing yan at palagyan nyo na ng sealant para sa safetyness natin. Okay lang ho kung kagaya niya, naplatan ako, mabagal ang takbo, makokontrol pa. Paano po kung matuloy yung takbo? Lalo na pag long drive. Madalas matutuli ng takbo niyan. Kaya para sa safety na natin,
advice ko lamang po sa inyo, palagyan nyo na po ng sealant ang mga gulong nyo kung hindi siya mga tube type. Malaking bagay po pala talaga pag may sealant. Kasi yung Mio Sporty ko nung bago ko ibenta yun, talaga nakasilant naman na yun eh. Dahil na rin sa advice ng karamihan. Kaya hindi ko akalain talaga na itong Honda Beat na bagong kuha ko, na 5 months pa lang sa akin, at magsi 6 months, yun, na-flat yung gulong. Kaya palagay ko kung pagkuha nyo pala ng motor na mula sa kasa at may budget rin lang kayo, palagay nyo na po ng sealant para kampante kayo sa inyong pagpapatakbo. Yun po yung ikalawang issue. Ngayon, magdadagdag na lang ako ng isa pang topic. Pahabol na lang. Ayun nga ho, ayan o. Sinulat ko kanina to sa terminal na additional topic para sa akin, dapat lang sa long drive, yung size ng gulong ay mas maganda kung stock lang o kaya kung mapapalaparan po natin, mas maganda po. At kung halimbawa, kagaya ko, tinatsaga ako pa naman yung stock na gulong kasi makapal pa naman. Pero pag nagpalito talaga ako niyan, lalaparan ko na ho. Para sa safetyness na rin. Kasi pag yung medyo ganyan, ang dulas sa kalsada, bukod sa stock na yung gulong na madulas, eh hindi pa ho siya ganong malapad eh. May pagkakataon mo kasing hindi maayos yung balanse ko eh. Kaya parang pakiramdam ko ang dulas ng gulong. Kaya siguro, pag nagpalit ako ng gulong sa susunod, ay ano na, medyo lalaparan ko na po. Yun lamang po, no? Sa iba, hindi naman siguro issue yung mga ganyan, pero sa akin no kasi, sinasabi ko lang sa inyo yung karanasan ko sa issue ng Honda Beat. Sa unang vlog ko naman, nabanggit ko na yung mga ibang issue niya nung nasa Pililla Rizal ako. Dinagdag ko lamang ho to ngayon dahil sa experience na dinanas ko. Ayun lamang po, no? Headlight, saka yung gulong. Palagyan ho ninyo ng sealant. Salamat nga ho pala sa inyong pagbisita. Ito yung vlog na to, para lang naman do sa mga merong mga single na motor na naglo-long ride. O sabihin natin kahit hindi naglo-long ride, mas maganda na rin ho yung naka-ready yung motor nyo sa mga ganitong pangyayari. Kasi hindi naman ho lahat ng oras, umaga lang ho tayo nagpapatakbo. Kaya dapat magpalit tayo ng LED light na. Sa gulong naman, yun nga ho, hindi ho lahat ng oras, dito lang tayo sa city o mabagal ang takbo natin. Minsan tatakbo ho tayo talaga ng mabilis. Paano ho kung biglang sumabog yung gulong natin o kaya ma-flat. Kaya iba na rin ho yung may sealant. So yun lamang po, no? Maraming salamat po muli sa inyong pagbisita sa channel natin na ito. Salamat po mga katods.